Good morning sa lahat. Tara, basa tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 10 January 2025, nandito na tayo sa ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Umpisahan natin sa panimula, mga taga-Korinto, panimula. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay isinulat noong panahong may suliranin ang apostol at ang ilang kaanib ng iglesia sa Korinto. May ilang tao sa iglesyang ito na tumutulig sa kay Pablo, subalit ipinadarama niya ang maalab na hangaring makipagkasundo sa kanila at ipinapahayag rin niya na malulubos ang kanyang kagalakan kung ito'y mangyari. Sa unang bahagi ng sulat, tinatalakay ni Pablo ang kanyang kaugnayan sa iglesia sa Korinto. Ipinapaliwanag niya kung bakit mabigat ang kanyang tugon sa paghamak at pagsalungat ng iglesia, at inilahad niya ang kanyang katuwaan sa ibinungan nitong pagsisisi at pagkakasundo. Pagkatapos, nanawagan siya sa iglesia na magbigay ng saganang tulong para sa naghihirap na mga kapatid sa Judea. Sa mga huling kabanata, ipinagtanggol niya ang kanyang pagiging apostol sa ilang taga-Korinto na nagsasabing sila ang tunay na mga apostol at hindi si Pablo. Nilalaman, panimula chapter 1 verse 1 to 11, si Pablo at ang iglesia sa Korinto chapter 1 verse 12 to chapter 7 verse 16, ang tulong sa mga kapatid sa Judea, chapter 8, verse 1 to chapter 9, verse 15. Pagtatanggol ni Pablo sa kanyang karapatan bilang isang apostol, chapter 10, verse 1 to chapter 13, verse 10. Pagwawakas, chapter 13, verse 11 to verse 13. Verse 11 to verse 13. So, ibig sabihin guys, ang nilalaman ng aklat ng ikalawang Korinto ay hanggang chapter 13. So, nawa, mabilisan nating basa ito. Sabayan niyo na ako. Ikalawang Korinto chapter 1 tayo. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa ating kapatid na si Timoteo, para sa iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Verse 2, sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pasasalamat ni Pablo. Verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Verse 5, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Verse 6, kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Verse 7, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paano kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Verse 8, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas, ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Verse 9, para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Verse 10, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas. Verse 11, sa tulong ng inyong mga panalangin, sa gayon marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Nagbago ng balak si Pablo.
Ikalawang Korinto chapter 1 verse 12, ito ang aming ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi, tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo, subalit nagawa namin ito sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Verse 13, isinulat namin sa inyo, iyon lamang kaya ninyong basahin at unawain. Gayunpaman, hindi pa rin ninyo kami lubos na maunawaan. Verse 14, ngunit umaasa akong mauunawaan din ninyo kami upang sa araw ng ating Panginoong Jesus ay maipagmalaki ninyo kami kung paanong ipinagmamalaki namin kayo. Verse 15, dahil sa natitiyak ko ito, binala kong pumunta muna diyan upang lalo kayong pagpalain. Verse 16, binala kong dalawin muna kayo diyan bago pumunta sa Macedonia at dumaan muli sa pagbabalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Verse 17, ako ba'y nagdadalawang isip ng balakin ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Verse 18, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ko ngayon ay mananatiling oo. Verse 19, ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Verse 20, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo dahil sa Kanya nakakasagot tayo ng amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Verse 21, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Verse 22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Verse 23, saksi ako ang Diyos Verse 23 ulitin natin. Saksi ko ang Diyos. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 23. Saksi ko ang Diyos, alam niya ang laman ng aking puso, hindi muna ako pumunta riyan sa Korinto sapagkat kayo rin ang inaalala ko. Verse 24. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 24. Hindi sa nais naming pangunahan kayo sapagkat bilisan natin maingay na yung sasakyan. Okay, ikalawang Korinto chapter 1 verse 24. Hindi sa nais naming pangunahan kayo sapagkat alam naming sinisikap ninyong maging matatag sa pananampalataya, nais naming tumulong upang maging maligaya kayo. Nandito na tayo sa ikalawang Korinto chapter 2 verse 1. Sapagkat ipinasya kong huwag na munang pumunta riyan upang hindi kayo muling madulutan ng kalungkutan. Verse 2, dahil kung dudulutan ko kayo ng kalungkutan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi ba kayo rin? Verse 3, kaya sumulat muna ako sa inyo, ayaw kong sa pagpunta ko riyan ay dulutan ng lungkot ang mga taong dapat magpaligaya sa akin sapagkat natitiyak kong ang aking kaligayahan ay kaligayahan din ninyong lahat. Verse 4, ang puso ko'y puno ng kalungkutan at pag-aalala nang sulatan ko kayo at maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sumulat ako sa inyo hindi upang kayo dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Patawarin ang nagkasala. Ikalawang Korinto chapter 2 verse 5, kung may nagdulot ng kalungkutan, kanino man hindi ito sa akin ginawa. Hindi sa pinalalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo, kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Verse 6, sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakararami sa inyo. Verse 7, dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob. Verse 8, kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya mahal pa rin ninyo. Verse 9, ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo
at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Verse 10, ang sinumang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. Verse 11, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Hindi mapanatag si Pablo sa Troas. 2 Korinto chapter 2 verse 12, nang dumating ako sa Troas upang mangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon upang maisagawa iyon. Verse 13, ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na ating kapatid. Kaya ako'y nagpaalam sa mga taga roon at nagtuloy sa Macedonia. Nagtagumpay dahil kay Kristo. 2 Korinto chapter 2 verse 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya, at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. 2 Korinto chapter 2 verse 15, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap namin ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Verse 16, sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay, ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Verse 17. Hindi kami. 2 Korinto guys, chapter 2, verse 17. Hindi kami katulad ng ibarya na kinakalakal ang salita ng Diyos, sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang ipinapangaral namin ito. Dagdagan na natin kahit lumagpas tayo ng 13 minutes guys. Basahin na natin yung chapter 3. Mga lingkod ng bagong tipan, 2 Korinto chapter 3 verse 1. Akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Verse 2, kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Verse 3, maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Verse 4, nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Verse 5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Verse 6, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi nababatay sa kautosang nakasulat kundi sa Espiritu, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Verse 7, nang ibigay ang kautosang nakaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kaluwalhatian. Ulitin ko yung verse 7 guys. 2 Korinto chapter 3 verse 7, nang ibigay ang kautosang nakaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kaluwalhatian. Verse 8, gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Verse 9, kung may kaluwalhatian ng paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod
na nagdudulot ng pagpapawalang sala. Verse 10, dahil dito, masasabi nating ang dating kaluwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na maluwalhati. Verse 11, kung may kaluwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman. 2 Korinto chapter 3 verse 12, dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob. Verse 13, hindi kami tulad ni Moises na nagtalokbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. Verse 14, ngunit naging matigas ang kanilang ulo kaya't hanggang ngayon nananatili ang talokbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talokbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Verse 15, hanggang ngayon may talokbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Verse 16, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talokbong. Verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. 2 Korinto chapter 3 verse 18, at ngayong naalis na ang talokbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Bukas na itong chapter 4, guys. Ay, maiksi lang pala. O, basahin na natin. 2 Korinto chapter 4, kayamanang espiritual sa sisidlang yari sa putik. 2 Korinto chapter 4 verse 1, dahil sa habag ng Diyos ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Verse 2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanluloko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos kaya't handa kaming pahatol kanino man. Verse 3, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Verse 5, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Verse 6, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. 2 Korinto chapter 4 verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Verse 8, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin ngunit di kami nalulupig, kung minsay nababagabag kami ngunit di nawawala ng pag-asa. Verse 9, inuusig kami ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami ngunit di tuluyang napapatay. Verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Verse 12, at habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Verse 13, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya sa ganoon ding diwa ng pananampalataya. Nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Verse 14, sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Verse 15,
Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap na mga kaloob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Nabubuhay sa pananampalataya. 2 Korinto chapter 4 verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 2 Korinto chapter 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Bukas na itong guys, 2 Korinto chapter 5 at talagang mahaba na yung oras natin ng pagbabasa. Bye everyone, God bless.